Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, yung pong Maisog Rally, tinambakan na naman po ng truck. Ito po, nag-a-adjust din yung ano, 'no, nakakapag-adjust din po yung mga local government official na ayaw matuloy 'tong mga Maisog Rally 'no. Pinakita po ni KPL sa kanyang live kanina yung, venue, ano po yung sitwasyon dun. Nakakagulat 'no, first time po 'to na wala na kaabog-abog. Mga ano po 'to, people's, park 'no, na usually ay open sa lahat, 'di ba? Gano'n po yung mga people's park, eh. Pero kakaiba po yung nangyayari ngayon 'no, yung mga people's park parang sinasarahan para sa maisog. Okay, pag-uusapan din po natin 'no, na kalat po ngayon yung, kaya ang titulo po niyan, Marcos 2017 at versus Marcos 2024. Ang layo na po ng Marcos, yung sinasabi po ni Pangulong Marcos noong 2017 dito po sa Yolanda, Typhoon Yolanda Rehabilitation, na ginagawa ni Pangulong Duterte versus Pangulong Marcos after na siya ay naging pangulo ngayong 2024 'no. Magkaiba po. So pag-usapan din po natin, ito po lumalabas, sigadon po ang, larawan ngayon ng, taga-atake, attack dog. Pero anong uri po 'no? Anong uri po ng, attack dog 'to? Ngayong napapatunayan natin bukod sa na-disbar, ayun na nga po 'no, na-disbar pa uli at, may record po ng, kasinungalingan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po, hindi na po tayo nagugulat. Una, alam ko po na ito ay Tacloban, no? Yan pong, pagdadausan ngayon ng, Maisog Rally. Alam natin na, yan po ay, baluarte nito pong, si Speaker Martin. Ang tinutukoy po natin na, isa po sa pinakamakapangyarihan na tao ngayon sa Pilipinas, kung hindi man siya yung totoong may power 'no. Siya po yung pinakamakapangyarihan, isa 'no, sa pinakamakapangyarihan tao. Okay. Alam niyo po, kahit po nung panahon ng, kumbaga ngayon lang po, pagpigil sa mga rallies 'no. Never po na, narinig natin 'yan kahit na anong panahon. Bata pa tayo nung panahon ng tatay na Marcos, pero mula po kay Aquino, lahat po na naging presidente may mga malalawakang rally po 'no, laban po sa pangulo ng Pilipinas. Pero ngayon lang po talaga yung ano 'no, yung sinisikil. Eto po yung mga nagra-rally na 'to sa Maisog, eto lang po yung mga rallyista na kumukuha ng permit 'no, nagpapaalam sa mga local government at dinadaluhan ng dating presidente 'no. Gano'n po kagarapal ngayon. Ang tatapang po ng mga local, government official para po pigilan 'no, yung dating presidente na makapagsalita, makapagpahayag sa mga tao. Alam niyo yung ginagawa ninyo? Lalo po yang bumubuhay sa mga tao, hindi po natatakot 'no, yung mga Duterte supporter lalong, nananabik. Nagkakaroon tuloy ng drama, hindi po ba? Imbes na alam niyo ang mga taong sinisikil, sa lahat po 'yan na maski pag-ibig, maski sa anong bagay, lalong kilala niyo ba si Miguel Bugilgil?
habang pinipigil lalo nang gigigil. Ganyan po ang maisog rally. O tignan po ninyo, walang pumigil diyan sa Sara resign. Wala namang wala naman malaya po sila kahit saan. Binigyan pa nga ng mga permit nung sa DepEd gusto nila. Biruin niyo yung ganun kakonti. Hindi pa papapasukin na lang sa DepEd yun, wag lang makaistorbo sa traffic eh. Matraffic dun sa DepEd Central Office eh. Yung konti na yun, manghaharang pa ng traffic yun. Papasukin na lang, hindi pa kakalug-kalug pa sila dun sa may bukana lang ng ng DepEd. Pero ito pong maisog, grabe po 'to, no? Grabe po, nakikita niyo po yung suporta ng mga Duterte laban po dito sa suporta sa mga Marcos. Takot na takot po lahat ng mga LGU na siguro alam niyo naman sa Senate nga, 'di ba? At saka sa mga naunang mga nagdaos ng maisog rally. Yan po ang pinakamagandang halimbawa. Suspendido. Yun pong sa Cebu, City Mayor. Ano man ang dahilan ng suspension niya, suspended. Yan pong nasa Davao del Norte Governor. Ano man ang dahilan ng suspension niya, suspended. Natakot yung taga Bulacan. Wala po nagbigay ng permit, wala pong gusto. Natakot yung, ano yung huli? Ano yung huli? Pero nakagawa na rin po ng paraan. Okay. Eto na naman po. Nagulat ako eh. Kasi yung sa Bulacan, isang truck lang yung nakita kong hinarang. Dumaguete. Sinara yung Freedom Park. Saan ka nakakita ng Freedom Park? Alam niyo po ba bakit ginawa yung Freedom Park? No? Para po lahat ng mga grievances ng tao, malaya na sila dahil galing tayo sa diktadorya eh. Galing noon, before Cory, galing sa diktadoryang Marcos. Diktador yung tatay nito. Di ba? Bawal, ang daming bawal eh. Nasobrahan naman po sa pagpapalaya si Cory. Pinalaya lahat. Pati sila Joe Masis. Kaya po lahat freedom Park, nauso po yan. Pero ngayon lang po naganap na sa mga Freedom Park, ipinagbabawal ang mga rally. Putas ang nakakita, kaya nga Freedom Park eh. Bawal pa rin. At mahusay Hindi nila pinagbabawal. Bawal po sa batas na ipagbawal mo sa Freedom Park ang rally. Anong ginagawa nila? Under renovation. Under renovation daw yung Freedom Park sa Dumaguete. Ito naman, baka may sale ng truck. Nakahilera. Ang dami talaga. Pinanonood ko ngayon. No? Pinanonood ko yung kay KPL. Napakarami. Napakaraming truck. Bungad pa lang po siya. Kunwari, ikaw pupunta ka rito sa may nakalimutan ko na RTR yata to. Pupunta ka, mabubungaran mo pa lang sa gate. Puta, bit ang daming truck, hindi siguro tuloy. Yun po yun. May bagyo pa. Talagang matatatag. Alam niyo po, isa sa pinakamatapang na vlogger yan si gaganyan-ganyan, pawata-wata lang yan si KPL. Ako kasi sa totoo po, sa karanasan ko marami na po kasi kung karanasan sa sa mga, alam niyo na, sa buhay. No? Pagkasama ko yung mga yan, si KPL, lalo na si KPL, walang takot yan. Ako kasi, puta, teka muna, wala tayo sa Davao. Yung nagpunta, kaya hindi ako nakapag-ano ron eh. Hindi ako nakapag-live nung nasa Samal kami. Kasi tinansya ko,
Puta ito teritoryo hindi na 'to Davao City, teritoryo na 'to ng asawa ni Don Zulueta. Yung Don Zulueta 'di ba, yan yung ano ni Marcos, 'di ba? Yan yung kumbaga buddy-buddy niya na ano na nga pangalan? Lagdameo. Naalala ko lang bigla kasi nung nag-tour ako dun pinakita yan kala Lagdameo yan. Yung isla Pearl Farm ba tawag dun? Kaya hindi ako kampante. Pero yan si KPL, banat agad yan o Florendo. 'Di ba? Sabi ko, puta Florendo, ano ni Lagdameo to. Sabi ko, puta delikado ako mag-ano rito. Pero si KPL, banat agad pagdating doon. Sabi ko, hindi po pwede. Hindi po pwede ako mag-ano rito, mag-live. Lagi ko iniisip kaninong teritoryo eh. Yan, si KPL, wala pong preno yan. Walang pakialam. Pero ngayon, tignan nyo naman, may pakialam siya ngayon. Kinuha pa nga lang niya. Alam nyo, iba po talaga. Yan, matututunan. Kasi ako, sa dami po ng ano ko dyan sa mga pakikibaka. Medyo may pagkapraning ako eh. Nakita niyo naman, no? Tingin ako, pag sa labas ako, kaya hindi na ako politika sa labas eh. Maya't maya kasi ako nakalingon eh. Si KPL, walang preno yan. Basta, okay, ang point ko lang, putya, sabi ko nga, tinawagan ko ngayon bago ako mag-live. Sabi ko, huwag kayong lumabas mag-isa. Lagi kayong may kasama pag lalabas. Kasi po kami, magkakasama lang kami sa actual na Maisog Rally. Pero sa mga hotel, kanya-kanya kaming hotel. Kasi ganyan po pinapakita na hindi talaga kami mga bayaran. Kanya-kanyang hotel. Bit naman ako makikisama sa hotel nila. Sila kasi sama-sama eh. Isang kwarto, 2 tao, ganun. Ako ayoko. Tsaka gusto ko yung mga hotel na yung hindi mga pipitsugin. Mahilig kasi mga to sa mga pipitsuging hotel. Ibinabagay kasi sa mukha eh. Siyempre pag nag-hotel ako, yung talagang may enjoy ko. Kaya isa po yan sa dahilan ng iniisip ko, puta, delikado buhay ko rito. Okay. At dinadaan lang po natin sa tawa. Pero, iba po yung sitwasyon. Iba yung sitwasyon nila. So, ingat po kayo dyan. Yung kayong mga nasa, mga vlogger na nasa Tacloban ngayon, ingat kayo. Sabi ko nga kay wag mo i-announce kung saang hotel ka naroon. Yun ang biniling ko sa kanila. Wag niyong sabihin kung nasan kayo kasi mamaya bigla kayong puntahan diyan, 'di ba, sa mga hotel ninyo. Safety muna tayo. Ang dami talaga. Ito tinitignan ko, pakita ko lang sa inyo, bungad. Ito po yung bungad. O yan, no? Pagpasok nyo, ito yung gate. Pagpasok nyo, anong bubulaga sa inyo? Puta, kahit gusto nyo umatin ng rally, puta, wala yata. Ito ba rally yan? Bakit panay truck to? Di ba? Ayan, ganyan po itsura. Nung rally yan, merong gate, tapos panay truck ang makikita mo. Yan mismo po yung itsura nung rally yan. Repos Nakaporma eh. Hindi yung truck na basta parang talagang planado. Tapos sa gitna po niyan may mga may pong pulis. May kubo po diyan yung pulis. First time po 'yan na nakakita kami ng ganong karaming pulis na hindi magbabantay meron tranchon yung batuta at saka mga kalasag. Ayan. Okay. Sablay na naman rally nyo. Hindi po kami sumasablay. No?
Okay, sa nagsabing sablay daw yung rally, hindi po yan sablay. Ibig sabihin lang po niyan, gano'n sila katakot sa maisog. Pero matutuloy pa rin po yan. Ang tawag po sa rally na mobile, 'di ba? Mobile rally yan, eh. Ano sabi? Ang drama niyo ba? Drama ba yan? Nakita mo ba? So hindi totoo yan. Hindi totoong truck yan. Tinanong ko naman si tinanong mo ba diyan kung baka naman dati ng paradahan ng yan, ng truck yan. Hindi. Talagang Freedom Park daw yan. Ngayon lang nagkaroon ng truck. At maraming pulis. Alam nyo, yung mga nagsabing drama sa tingin nyo yan? Walang truck dati? Malaya ang mga taong gawin ng gusto nila dyan dahil Freedom Park yan. Sa tingin mo, drama? Tangeng. Mahirap talaga kausap yung mga tangengot, eh, no? Ayun yung sablay, yung walang pumipigil, no? Malayang-malaya, pero wala pa ring umatin. Ayun ang sablay, hindi yung sa amin. Okay. Punta na po tayo rito sa isa pa nating balita. Marcos 2017 versus Marcos 2024. Hindi talaga ako makapaniwala, eh, no? Ito po, ano po yung sitwasyon noong 2017? Si Pangulong Marcos po walang trabaho dahil talo siya, eh, no? Talo siya kay Lenny. Magtapatan tayo. Talo siya kay Lenny. So wala po siyang trabaho. Siya po ay yan po yung panahon na akala ko yung mga vlogger na loyalista ngayon, akala ko mga Duterte vloggers lahat, no? Nakadikit kasi sila lahat kay Duterte. Pati po si Pangulong Marcos, dinidikit niya yung sarili niya sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Kaya angkop na angkop talaga yung sabi ni BP Sara na masarap ang mangga. Okay. Noon po yun, noong 2017, nung dumidikit siya, ito po yung tinuran ng ating butihing Pangulo. November 9, 2017. I spent the day with the Yolanda victims and for the first time in 4 years, I was inspired to see the resurgence in Tacloban. Tignan nyo, ha. Sumama daw siya sa mga biktima ng Yolanda sa isang araw. At nakita niya, no, first time sa 4 years. Ibig sabihin, mula nung bumagyo, ngayon niya lang nakita, nakaka-inspire yung mga taga-Tacloban. Yung nabuhayan daw yung mga taga-Tacloban. Bakit? Ano ba nangyari? Citizen Marcos. Citizen siya nun, eh. The housing programs have been greatly accelerated. Ulitin ko, ha. The housing programs have been greatly accelerated. Ang mga programa ng pabahay ay matindi ang pagtulak o matindi ang naging progreso, no? Things are beginning to get done. Ang mga bagay-bagay, no, ay unti-unting nakakakitaan ng may nagagawa itong gobyerno na to. You could feel the excitement in the way people smiled, no? Makikita mo na excited sila dahil sila ay wata-wata. Dahil sa ngiti, no? Ngiti ng mga mamamayan. Ito ang kicker dyan, eh. Ito po ang Marcos 2017 version. Marcos na walang trabaho dahil natalo kay Lenny. Thank you, President Rody Duterte. Because of the sincere efforts made by this administration, the future of the ravaged areas now seems bright. Maraming salamat, mahal na Pangulo, sabi ni Citizen Marcos noong 2017. Dahil po sa inyong mga effort, no, ng administrasyong ito, ay maganda na ang kinabukasan ng mga taong nasalanta.
magkakaroon na sila ng magandang bukas. Bakit daw? Kasi accelerated na yung programa ng pabahay. Tandaan niyo yan, ha? Nagpapasalamat siya noon kasi isang araw. Anong ginagawa niya ron? Citizen Marcos siya. Kasi po, hindi niyo po alam, yung nanay niya po, si Imelda Romualdez Marcos, ay taga Leyte. At ang mga namumuno po dyan, mga Romualdez, ay mga pinsan niya. Pinsang buo. Ngayong siya po, pagkatapos po na kumain ng mangga, no? Nang siya na po ang nakaupo sa posisyon, 2024, fast track. Ito na po ang sinasabi nang siya na po ang nakaupong Pangulo. Ito na po ang version PBBM, presidente na po, hindi na po siya citizen. Ito po ang sinabi ng President Marcos, May 20, 2024. So, that's still all those rehabilitations, we only really started 2 years ago. 2 years ago. So, siya lang daw ang nagpasimula ng rehabilitation. Because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So, ang linaw, no? Walang ginawa si Duterte. Walang ginawa si Pinoy para ma-rehabilitate yung Yolanda victims. Kayo na po ang maghusga. Citizen Marcos, pinupuri si Pangulong Duterte nung siya pa ang presidente. Nung presidente na yung dating Citizen Marcos, wala na nagawa. Naka-time capsule na yan eh. Hindi mo pupurihin, kung wala talagang proyekto. Sabi nga natin 85% natapos na. 15% na lang yung para sa'yo. Umangal ka pa. Masakit ba sa loob man na magtrabaho talaga? May nagpatotoo daw. Ibig mo sabihin, nambobola lang si Citizen Marcos noong 2017? Wala talagang proyekto si President Duterte? Mahirap po yan. No? Ngayong kayo ay nakakain na ng mangga, iba na yung sinasabi. Nung kayo na yung kumakain ng ibinunga ng mangga, ng pagiging mangga ninyo, iba na yung sinasabi, wala na nagawa ngayon. Wala pala nagawa. Ikumpara mo nga yung problema ng Yolanda sa problema ng pandaigdigang pandemya. Ibig mo sabihin, walang umaangal kay Pangulong Marcos na tugunan yung pandemya. Yung matugunan yung hindi naman sa kanya nagmula. Minana niya lang na problema. Sa tingin nyo, walang ginawa si Duterte doon. Imposible. Imposible. Ang gusto kasi nila, wala na silang gagawin. Kaya masama siguro loob na nagtira pa ng 15%. Mahirap po yan, no? Mahirap pong pagtiwalaan yung isang presidente na iba yung sinasabi. Alam niyo yung pabago ba? Hindi mo tuloy alam kung ito ba ay drug-induced tong mga binibitawan na pananalita noong 2017 o ngayon 2024. Baka naman siya, sa dami ng sakit niyan, di ba? Maya-maya nagkaka-COVID, maya-maya nagkakaroon ng ngayon, eto ang tanong. Nung naglabasan tong mga sinabi niya noong 2017, kinukumpara ng yan, kwentong pagong daw to. Opo, pagong kami rito. Ikukumpara natin dito sa nagaganap ngayon.
Ang tanong, kailan niya ipapaliwanag yan? Pustahan tayo, walang paliwanag yan. Ba't ipapaliwanag yan? Lilipas din yan. Di ba? Pag mga ganyan po, katulad niyan, yung new model, nagpaliwanag na ba siya sa new model? Matapos siya ma-horrified. Na-horrified siya eh. Na-horrified siya sa gentleman's agreement. Pero yung siya na, yung sinabi na may new model, nagsalita na ba siya, nag-comment? Ito ang tanong. Tinatanong ba siya ng mga reporter diyan sa new model? Bakit pati yung mga reporter natin, yung mga taga-media natin, selective din magtanong? Dehin Bokiki din, di ba? Lilipas din yan. Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Ganyan po ang gobyerno natin eh. Lilipas yan. May documentary pa. Paano na horrified ganito? Okay. Punta na po tayo rito sa ating inaabangan. Inaabangan. Hindi ko na po, ayaw ko na yung hintay-hintay ng 500. Alam nyo, naiinip din ako sa paghihintay. Sabi ko, ganun din yan. Dadami. Mainipin po ako, binago na uli natin. Putang, bet ako mag-a-adjust. Bahala na kayo. Kung gustong manood o hindi. Mas lalong nagpaparami ko, mas lalong nawawalan na nanonood eh. Hanggang may mananawagan po, uy, naka-live na si Maharlika. Putang, tanggalin ko. Wala naman akong problema sa ibang mga vlogger. Wag lang kayo manawagan dito. Pakape, si Lady in Red. Dito nga ako, puta, nawawala kasi rito sa may cellphone. Ano muna tayo. Si Gadon po, ayan no. So ang napatunayan po kay Gadon ay yung kanyang yung kanyang nanunumpa ng kasinungalingan. Yun yung problema ni Gadon, kaya galit na galit sa kanya yung Supreme Court. Nanunumpa siya under oath Under oath. Yan yung sabi ng Supreme Court eh. Yan yung kinaso sa kanya eh. Yung tahas-tahasan. Ikaw ay nanumpa sa korte. Tapos sa panunumpa mo under oath, nagsisinungaling ka pala. Kaya hindi niya karamihan po sa kanyang under oath statement ay demanda sa mga Supreme Court justices. Ang dami raw dinimanda ni Gadon eh. Ngayon po, na-disbar na. Ito po, pangalawang disbarment. Kaya lang, wala namang pangalawang disbarment. Kaya ang hatol na lang sa kanya, hindi na siya pwedeng umapila. Balang araw, hindi na pwedeng ma-reinstate bilang abogado. Wala na siyang pag-asa. Yung iba po kasi nadidisbar, magpapakatino lang na, alam niyo yun, yung papalipas lang, no? Magpapalipas lang ng galit ng mundo, tapos magpapakabuting mamamayan lang, magre-reapply ng judicial clemency. Patatawarin ng korte, mare-reinstate. Pero kay Gadon po, kahit na anong gawin ni Gadon, hindi na siya pwedeng ma-reinstate. At dahil dyan, sinabi ni Gadon, ano naman ngayon? Yung mga popular at mayayaman, hindi naman mga abogado. Tsaka matagal naman na akong hindi nagpa-practice. 10 years na raw. Tsaka pambata lang yan. Yung abogasya raw, pambata lang. Ibang klase kaya Gadon. Ngayon, eto no. Ngayon, ito yung tanong natin dito. Thank you very much kay Lady in Red sa 298 Singapore dollar. Hello po, kalokang administrasyon ni Vangag. Yan po ang sabi ni Lady in Red. Okay. Ngayon, ito ang problema. Gaano ka-credible yung attack dog ni PBBM? Yan yung problema no? Yung mismong mga tauhan, talagang talagang ansasama po na record. Yung mga taga-atake,
Tignan niyo pa yung mga umatake sa ano, sa mga Duterte. Lahat po 'yan may mga kaso. 'Di ba? Ay, maganda ba record niyan? Ang numero 1 diyan sa Congress na umatake ito si Franz Castro. Sa tingin niyo ba kaiga-igaya ang record ni Franz Castro? Ruby Victor, thank you very much sa 599 euros na pangkape. Tapos ngayon lang natin natutuklasan yung mga maiingay na congressman. Aba, may mga dating kaso pala yan, no? May mga congressman pa na bumabanat na mga kontraktor. Hindi ko sinabing may kaso. Pero sapat na yun. kung contractor ka, alam nga naman bumira ka sa gobyerno contractor ka. It's either nasampahan ng kaso o mga kontraktor. Alam niyo yun, ibig sabihin, yung mas kailangan nila yung gobyerno kaysa sila ang kailangan ng gobyerno. Yan po yung mga atakdog Lalo na to si Gadon. 'Di ba? Yan po ang uri Mr. President at kung sino man ang mga namamahala sa pamahalaan. Yan ang uri ng mga yan yung uri ng mga pambanat nyo Yan yung mga frontliner nyo sa pagbira. Ganyan yung uri nila. Talagang idol nila yan. Butya, lahat sila naghangad na matulad kay Gadon Ano ba pangarap ni Gadon? Yumaman, 'di ba sabi niya, yung mga mayayaman, yung mga popular, di maging mayaman at popular pa lang gusto niya. Yung mga hindi pinagtitiwalaan ng tao. Yung mga paulit-ulit na ang lakas na ng kapartido, ang lakas na ng unity, matalo pa rin. Yung mga talunan, yun po ang taga-atake ng gobyernong ito. Yung may mga record sa pera. Yung mga pinalaya sa dating network. 'Di ba, Abe? Yung mga walang loyalty. Yan. 'Di ba? Ang sasama na record Yung mga talagang yung proud ng mga sinungaling. Yun yung mga atakdog meron ng patunay yan nga yung patunay niyan You are lying under oath. Yan yung idol nila lahat. Kaya sumulpot. Pasensya na kayo maluluma kayo ngayon lahat kay anong pangalan nun? Kay Mimiya. Mama Mia. Handa. Papanisin kayo lahat. Yung mga pagsisinungaling ninyong mga vlogger, hindi naman lahat. Para yung ibang mga vlogger na matitino, ako siguro yung tinutukoy ni Badong na matino. Tinitira natin sila Pero karamihan ng mga vlogger na panay kasinungalingan, no? Alam nyo na ngayon kung bakit nyo idol to. Malupit ang record nito Supreme Court? Supreme Court ang nagpatun ang guilty sa Supreme Court ng lying under oath. Imagine niyo, under oath naglalay. Paano tong hindi siya under oath? Atake talaga ginagawa niya. Sa tingin niyo walang kasinungalingan ang sinasabi. Kung yung nag-under oath siya, no? Naka-under oath siya. Nagsinungaling. Walang under oath dito sa pagbablog Sa pagpapa-interview, hindi naman naka-under oath yan kaya magsusulputan talaga kung idol nila yan. Ayan po mga taga-atake nyo Yung mga nakikiutang na loob kasi alam niyo yun, may utang na loob kaya umaatake. Ito ang pinaka-pinuno nila, si Gadon.
O, tignan niyo yan. Yung isa nakagat ng aso. Kagat. Narinig ko magpaliwanag yan eh. Si Boy Au-Au. Kinagat ng aso kaya yung mga natanggap na puti sana kung endorser ng Waxis eh. Oo eh, siyempre endorser eh. Talagang, puta aso. Kumita ka dahil kinagat ka ng aso. Wala akong pakialam sa ano. Pero inasahan mo, 100,000 yata. Di ba sila nag-exposean? Si TP yata kalaban niya. Hindi ko na matandaan kung sino nag-expose dyan eh. O si Maharlika rin. Nakalimutan ko na kung sino nag-expose dyan sa kagat-kagat ng aso na yan. Yung mga collapsible. Tama. Ganun po natin susukatin yung tao. Kung naglalay under oath, paano yan? Wala namang under oath dyan sa mga yan. Kaya maniniwala kayo sa... Eto pa isa malupit. Napupursi niya na matatalo si Sara Duterte. Dahil hindi nila iboboto. Di wag nyo iboto. Puta ko, konti nga lang kayo. May pumipigil ba sa rally nyo? Yung maisog, pinipigilan.